Alam po ninyo, kapag napapag-usapan ang iba't ibang lugar sa Pilipinas, isa sa unang sumasagi sa isip ni Numan ang natatanging strukturang pwedeng pasyalan doon. Iyon nga ho ang sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng naturang destinasyon. Dito po sa Cebu, dalawang struktura ang talagang dinadayo. Ang ating Basilica Minore del Santo Niño de Cebu na isang National Historical Landmark at ang tanyag na Magellan's Cross. Ang mga strukturang pong ito, pati na ang Fort San Pedro at iba pang tourist spots dito sa inyong lalawigan, ang sumasalamin sa mayamang kasaysayan ng Cebu at ng ating pong bansa. Kaya nga nung tumama sa Bohol at Cebu ang matinding lindol noong taong 2013 na sumira sa belfry ng inyong basilika, parang gumuho na rin ang loob ng marami nating kababayan. Umikat pa nga sa social media ang video ng saktong pagguho ng tore. Bukod sa tore, ang sabi sa atin, nasira din ang ilan sa freskos sa loob ng simbahan. Dulo po niyan, siyempre, naapektuhan din ang masiglang turismong kakabit ng pagpasal sa mga pok tulad nitong basilika at pati na rin yung malayang pananampalataya. Di naman natin pwedeng isang tabi ang kasaysayan at di rin natin pwedeng hayaang mawala ang oportunidad na dala ng turismo para sa Cebu. Malinaw ring nakasaad sa ating batas ang tungkulin ng gobyerno sa pamamagitan ng ating National Historical Commission of the Philippines na pangalagaan ang mga lugar at strukturang tinalaga bilang heritage zones. Ang naging estratehiya po natin, mag-build back better. Ang restorasyon na isinagawa natin sa Basilika ay bahagi ng ating malawakang hakbang na itindig sa mas maayos na kalagayan ang mga lugar na humarap sa patong-patong na pagsubok. Ibabahagi ko nga po, para sa belfry ng Basilika, ang ginamit sa restorasyon ay yung tinatawag na lightweight reinforced concrete na mas magaan kumpara sa normal na semento, pero talagang matibay at hindi basta-bastang bibigay sakaling magkaroon uli ng malakas na lindol. Kailangan ho natin pasalamatan si Maris Joknos, ang po ni Father Jonas, na talaga naman pong masasabi nating pawis, luha, baka may konting dugo pa para maibalik ang ating pong belfry at mga frescoes. Kaya doon po, maraming salamat sa inyo. Kaya po na lagi, pinapatupad natin sa ating mga programa ang prinsipyo na tinatawag ay convergence. Ang pagbabayanihan ng ating mga ahensya. Dito po sa ating Heritage Restoration Program, ang National Commission for the Culture and the Arts ang nangasiwa ng koordinasyon. Samantalang, ang National Historical Commission of the Philippines at National Museum ang sabay na tumututok sa iba't ibang restoration projects dito po sa Cebu at sa Bohol. Ang ating pong Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority naman ang siyang naglalatag ng dagdag na pondo. Sa ganitong paraan, mas organisado, mas epektibo ang naging implementasyon ng inisitiba ng gobyerno. Para po sa inyong basilika, naglaan nga ang TIESA ng 5 milyong piso para sa pre-restoration. Naglaan naman ang pambansang gobyerno ng 14 na milyong piso para sa aktual na restorasyon ng basilika. Galing po yan sa 2015 budget ng NHCP para sa heritage zones. Saklaw din po ng mandato ng NHCP yung pavilion ng Magellan's Cross na may 1.2 million para sa restoration works. Kasama na po riyan ang pag-inject ng lime sa mismong rubble core ng pader ng pavilion para lalo itong tumibay. Ang Fort San Pedro naman po, na tinayo pa noong panahon ni Miguel Lopez de Legazpi, ay maaga nating natapos ang pagsasayos nitong taong lumipas. Kasama po sa mga tinutukan ng pader nito na gawa pa sa coral stone. Ang kabuang halaga nilaan para sa Fort San Pedro, sabi po sa atin, ay nasa 22 milyong piso. Ang pang-apat na nakumpleto nating heritage project para sa Cebu, ang Mactan Shrine, na pinaglaanan ng 4.8 million pesos na i-turnover natin sa inyong lokal na gobyerno nito ring nakaraang taon. Diin ko po, tungkulin ng gobyerno na pangalagaan ang heritage zones na ito na talagang may pakinabang sa ating lipunan. Siyempre po, gobyerno, umaalalay sa inyo po, umaasa kami sa inyo sa pangangalaga na natin ito. Ngayon po, ongoing ang restoration natin sa iba pang heritage sites na nasira dala ng paglindol ng taong 2013. Inaasahan nga natin matatapos sa lahat ng ito sa susunod na taon. Ang hangad natin dito, masigurong matatamasa ng susunod na salinlahi itong mga gusaling bahagi ng ating makulay na kasaysayan.
Siyempre po, sa daang matuwid, layunin natin masagad ninyo ang pagkakataong resulta ng pagiging It's More Fun ng Pilipinas. Itong tourism destinations, karugtong niya ng pagpasok na higit na interest pa para sa negosyo na magdadala naman ng mga trabaho at magpapaunlad sa ekonomiya po natin lahat. Kaya naman, kasabay ng pagtutok natin sa restoration at pagprotekta sa ating heritage sites, ginagawa nating mas madali, mas maginhawa ang pagbisita ng mga turista. At dito nga po sa Cebu, inuumpisa na po natin ang Mactan Cebu International Airport New Passenger Terminal Building Project. Ang maganda po rito, sa bagong terminal building, ang dating passenger capacity ng airport na nasa 4.5 milyong katao kada taon, aakyat sa 15 million pag natapos. Ang sabi po sa atin, kada isang foreign tourist arrival na dumadayo sa atin, may isang trabahong nalilika sa bawat Pilipino. Isipin nyo lang, ang dami ng trabahong darating pag puwapalo na sa 15 milyon ang buhay bisita sa inyo pong makasaysayang probinsya. Dagdag ko pa po, pinasaya natin nitong 2013 ang Mactan Island Circumferential Road. Ilista na rin natin ang ating Tourism Road Infrastructure Program para sa higit 2,500 kilometrong kalsadang magkokonekta sa iba't ibang destinasyon sa buong bansa. Aprobado na rin Aprobado na rin at nasa detailed engineering design stage na ang Cebu Bus Rapid Transit Project o BRT. Ang una nating BRT project sa bansa na sigurado magpapaginawa sa biyahe sa inyong lalawigan. Kailangan po ng detailed engineering study dahil hindi po pwedeng basta-basta gawin itong karsada dyan, istasyon doon, at bahala na kung paano ikumpleto. Kailangan po pag-aralan na mabuti para talaga naman maging solusyon sa inyong traffic. Ilan lang po yan sa maraming pinapatupad natin para sa ating mga pinakamamahal na mga Cebuano. Sa kabuuan nga, ang inilaan ng ating administrasyon para sa infrastruktura para sa inyong lalawigan ay halos 32 bilyong piso na. Mas malaki yan sa halos 2.7 beses sa 12 bilyong pisong inilaan ng ating sinundan noong taong 2005 hanggang 2010. Ang aking nga, sa lahat ng ito, nagtataka na lang po kami na may mga nagsasabi pang wala raw tayong ginawa para sa inyong probinsya. Tatapatin ko naman po kayo, talagang hangang-hanga ako sa mga kababayan nating Cebuano. Para kasing laging sa positibo ang tono ninyo. Lagi ninyong nakikita ang pagkakataon na magdiwang. Nahikayat naman na silipin ang inyong probinsya para sa oportunidad. Marahil dahil meron kayong nagagandahang tanawin at dalampasigan o dahil likas sa inyo ang mga pista gaya ng sinulog, masasayang musika at engranding handang may masasarap na pagkain, kaya nahahalina ang iba. Pero palagay ko po, yung positibismong ipinapakita ninyo, nanggagaling talaga sa inyong katatagan na siyang naipapamalas sa pagbangon ninyo matapos ang mga pagsubok. Personal ko pong nakita ito noong panahong pumalag ang Cebu sa diktadorya at nagsilbing bukal ng suporta para sa ating pong ina. Alam po niyo, unang-una kong ginawang public speaking engagement tapos namatay ang aking ama ay sa Cebu, September of 1983. Muli natin natunguyan ito sa pagdingding ninyo matapos na lindol. Nakita rin natin ang inisyatiba at paninindigan ng Cebu nung tumama ang Bagyong Yolanda. Yolanda po talaga sumentro sa Tacloban. Sa hindi po nakakabatid, kasama rin kayo sa naapektuhan ng super typhoon, partikular na po ang Bantayan Island. Pero sa ilalim na maaasahang pamumuno ng ating butihing Governor Junjun Davide, imbis na nagmukmuk ang inyong probinsya, tumingin na lang ng humingi ng tulong, ay kumilos kayo para tumugon sa pangangailangan na ibang naapektuhan. Dito po sa Cebu, nagkaroon ng repacking center at talagang tinipon ang lahat na makakayang puwersa para agad mayatid ang ayuda sa iba't ibang lugar na nasalanta. Ulitin ko lang po yun. Alam po nyo, talagang matindi si Yolanda. 44 out of our 81 provinces apektado. Ang Tacloban, ang regional center, ang pagkukunan mo ng relief goods, ng krudo at ng iba-iba pa, ang siya mismong pinakamatindi o siya sa pinakamatinding nasalanta. Dito po, pwede naman sinabi ni Jojo noong mga panahon yun, meron din kami problema sa iba na kayo maghanap ng katulong. Pero inasikaso ang Bantayan at agaran pagsabay na dinamayan tayo para matulungan
ang ating mga kababayan mas nasalanta ng Yolanda. Talaga mapalad kayo na meron kayong mga lingkod bayan na hindi nagsasamantala, kundi talagang nakikidamay sa anumang pangyayari. Buhay ka, Junjun. Magkukulang naman po ako kung di ko sasabihin ng ating butihing Archbishop, talaga namang pastor of the flock, daman-daman natin yan. Na simbahan talaga natutukon sa pangangailangan, lalo na nasa laylayan. Maraming salamat po, sir. Siguro binabanggit ko lang ho yan. Ako po mga 119 days na lang po in office. Sasamantalayin ko na magpasalamat naman sa lahat na nakidamay. Ang gusto ko nga pong idin, pag-build back better natin sa inyong nasirang heritage sites, ang paglalatag natin ng mga kalsada at infrastrukturang magpapabilis sa pag-arangkada ng lokal na turismo at ekonomiya, ang lahat ng makabuluhang pagbabagong nakikita ninyong mga Cebuano, talagang kayo po ang gumawa at patuloy na gumagawa nito. Simula pa lang ito at nasa sa inyong mga kamay ang patuloy pang pagunlad ng inyong probinsya at ang ating buong bansa. Ang tanong ko po ngayon, nasa mas mataas na tayong lunsaran. Hayaan ba nating gumuho ito? Siyempre, meron pa bang gustong bumalik tayo sa ating dinatan? Kanina nga ho, pinasinaya natin yung bagong mga classrooms sa isang paaralan po sa Guadalupe. Doon po, tinataya mga 20 classrooms po yun, 4-story building. At ginastosan natin ng higit kumulang mga 40 million pesos. Ang pondo po nanggaling sa PAGCOR, kaya kasama ko po si Chairman Aguiat. Ngayon, naalala ko lang, nung panahon ng ating pinalitan, yung PAGCOR, pagpasok ko natin, discover natin, gumastos ng 1 bilyong piso para sa kape. No? Kung saan ho napunta yung kape at sino po yung permanenteng high blood, hindi ko alam kung sino. Pero ang punto lang nga ho nito, yung 1 bilyon, kung gagawin natin sa ganong kasing gusali, 4 na pong school buildings na 4-story, na 5 classrooms per story ang naipatayo. 25 unon. Napunta sa kaping hindi natin alam kung may uminom. Yun po yung pinagdaanan. Kung ako nga po, ang tatanungin, sa darating na Mayo 9, doon po na tayo sa sigurado magpapatuloy, magpapatibay sa mga nilatag nating pundasyon. Silang walang bahid ng korupsyon o pagdududa. Silang talagang handa at siya ay unahin ang bayan bago sarili. Sa akin pong opinyon, walang iba yan kung hindi ang tambalan pong matuwid na si Mar at si Lenny. Maros po at si Lenny Robredo. Mga boss, lalo na sa inyo mga pinakmamahal ko Cebuano, totoo, sa inyo ko gakuha o inspirasyon o kusog. Talagang ang layo na ang ating narating at magtiwala kayong sa nalalabi kong panahon sa pwesto ay dadalhin pa natin ating bansa sa katuparan na mas marami pa natin mga pangarap. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat.